Pag-ibig loanable amount. Pag-usapan natin kung magkano nga ba talaga yung pwede mong mahiram sa pag-ibig, paano to malalaman, at ano na rin yung magiging epekto ng mas mataas na pwedeng maipon sa pag-ibig sa pwede nating mautang sa kanila. By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Ang pwedeng mahiram sa pag-ibig ay 80% of pag-ibig regular savings. Para malaman yung actual na pera o yung amount niyan, pwede ka pumunta sa pag-ibig branch. Pero sa virtual pag-ibig account mo lang, pwede mo nang malaman. Ito yung total savings at lumaki ito dahil mas malaki na rin yung nahuhulog sa pag-ibig. So kapag nag-apply dito ng multipurpose loan, apply, and then apply now, dito makikita na ito yung pwedeng mahiram. So, kapag mas malaki yung nahuhulog sa pag-ibig, mas malaki yung pwedeng ma-loan sa kanila. At ang maganda pa dyan sa panibagong contribution ng pag-ibig o yung monthly saving rates na tinatawag, mandatory contribution ng kumpanya pinagkatrabahuhan mo. Ibig sabihin, 200 pesos ang ikakaltas sa sahod mo. Pero hindi ibig sabihin 200 yung ipon mo sa pag-ibig. 400 talaga yon. So, naging times 2 na kaagad yung pera mo sa kanila. And at the same time, pwede pa itong mas lumago dahil sa tinatawag na total dividends. O habang nakaipon yung pera mo sa pag-ibig at habang naguhulog din yung company pinagkatrabahuhan mo, lumalago din ito sa pamamagitan ng dividends. Ang nangyayari kasi is, ang kita ng pag-ibig ay dinidistribute nila sa mga miyembro nito. At tayo yon, yung may mga pag-ibig numbers. At malalaman sa dividend rates dito sa website mismo nila kung magkano ba yung kinita mo o yung kikitain mo for that year. Noong 2023, 6.55%. Noong 2022, 6.53%. Ang pinakamalaki ay noong 2017, 7.61%. Ang kagandahan kapag meron kang virtual pag-ibig account, pwede mong ma-double check dito kung magkano ba talaga yung nahulog mo. Halimbawa, kung binabawasan ka ng pag-ibig deduction sa payslip mo, malalaman mo kung napupunta ba talaga yon sa pag-ibig. Dito sa virtual pag-ibig account, mada-double check mo yan. And also, makikita mo rin kung magkano yung kinita for that year. Itong div na tinatawag, ito yung kinita nung taon na yon. So, saan mo nga naman to makukuha? Sa pag-ibig lang. At ang maganda pa dyan, nag-iipon ka sa kanila, hindi natutulog yung pera, ibig sabihin tumutubo to, at pwede ka pang mag-loan sa oras na pangailangan. Hindi lang multipurpose loan, maging sa calamity loan. Kung nagkaroon ng declaration ng state of calamity sa lugar ninyo, pwede mag-avail or mag-apply ng calamity loan. At ang calamity loan, 80% din ng total savings mo sa kanila ang pwedeng mahiram. Ang kagandahan pa pag calamity loan, mas mababa yung interest rate na ina-apply dito. And of course, yung pinakasikat is pwede ka rin mag-apply ng housing loan sa pag-ibig. So kung babalikan ko lang, mas malaki yung contribution natin this year, pero ibig sabihin, mas malaki din yung ipon natin na siyang magagamit natin sa pagtanda o pag nag-withdraw na tayo sa kanila. Halimbawa, nagkaroon ng disability o magpe-pension ka na o after 20 years, pwede mo nang ma-withdraw yung ipon mo sa pag-ibig. So kung dati, nasa 86,000 lang yung pwedeng maipon sa loob ng 20 years, nasa 172,000 pesos na. Disclaimer lang na ito ay estimation lang, based na rin sa computation on 5.5% annual dividend rate. Ibig sabihin, pwede itong magbago, pwedeng mas bumaba, pero pwede rin mas lumaki. Lalo, ang ginamit lang dito ay 5.5%. Pero noong mga nakaraang taon, mas malaki sa 5.5, 6.55 nga at 6.53. Noong 2021, 5.5, pero ito kasi yung pandemic. Kahit nagkaroon ng pandemic, kumita pa rin ang pag-ibig at nag-distribute pa rin sila ng dividendo sa mga miyembro nito. Pero kung mapapansin nyo, nung bago yung pandemic, mas malaki siya. 6.73, 6.91, at ang pinakamalaki nga ay noong 2017, nasa 7.61% yung kinita ng ipon mo sa pag-ibig. So, mas malaking contribution sa pag-ibig, mas malaking loanable amount, mas malaking pensyon, o mas malaking ipon na rin para sa atin. Sana nakatulong tong video na to. Kung pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede niyong i-check itong mga nasa baba. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!